Hey mga bros, kay Soto. May sinabi nga dito po kay Coach Tim Cone at sinabi nga niya po dito kay Coach Tim na komportable na talaga siya dito sa sistema ni Coach Tim or yung sistema ni Coach Tim ay talagang fit na fit kay Soto. Pero syempre mga bros, credits din dito po kay Mr. Reuben Terrado dahil yun nga siya ang nag-interview kay Soto dito po sa komportable na si Kai dito kay Coach Tim Cone. At sinabi nga ni Soto mga bros dito po sa interview niya kay Mr. Reuben Terrado, sinabi nga ni Kai na sa lahat-lahat po ng napasukan niyang sistema na coach, dito siya kay Coach Tim Cone na komportable na talaga siya mga kabrods kung saan na-adapt niya yung talagang skill set niya or yung normal na laro niya dito kay Coach Tim. Dahil syempre, sa mga past coaches dito rin, kay Soto dito po sa Gilas Pilipinas ay syempre sina Coach Tab Baldwin at Coach Chot Reyes. Biruin nyo, sa dalawang coach na yon ay si Coach Tim Cone talaga ang isa sa mga na-complement ni Kai Soto. So alam din naman natin yung kakayahan ni Coach Tim Cone syempre na ma-maximize niya yung galing ni Kai Soto. Tapos 'di ba kung mapapansin nyo, first 5 pa dyan si Kai Soto against Hong Kong last game ng Gilas Pilipinas. Kaya nga mga brods, hangang-hanga rin si Coach Tim Cone dito kay Kai Soto sa mga binigay niya talagang highlight plays kahit medyo limitado lang ang naging minuto ni Kai Soto dahil mga bandang fourth inilabas na ito para nga sa next game. Ngayon mga kabrods, ngayong araw na rin against Chinese Taipei, 7 PM yan mga kabrods. So ito pong Chinese Taipei, dapat hindi sila maging complacent dito dahil yung number 21 na team na New Zealand dinikitan lang yan ng Chinese Taipei from first to fourth quarter. At ang Chinese Taipei rank number 78 lang naman sa world mga bros, tapos kalaban nila rank 21. So nakakagulat, which is nag-improve ang Chinese Taipei pero tinambakan na sila ng New Zealand bandang under 5 minutes remaining ng fourth quarter. Pero mga bros, ito pong si Coach Tim, ayaw rin niyang talagang matalo ang Gilas Pilipinas dito pa sa ating home court mamaya sa Philippine Arena. Kaya tiwala si Kai Soto na talagang kayang-kaya nilang manalo kapag si Coach Tim Cone ang nagmamando ng play dahil sa triangle offense ni Coach Tim Cone talagang pasok na pasok. Ito pong ginagawa ni Kai Soto last game against Hong Kong, talagang makikita mo na explosive ang ginawa ni Kai Soto once na ipasok mo ito both ends of the floor. So mapa-opensa, mapa-depensa, talagang kayang-kaya ni Kai Soto with 13 points and 15 rebounds mga bros na ginawa ni Kai. Tapos may mga block pa siya dyan ni Duncan Reed. Talagang malakas talaga. Ito pong si Kai Soto, which is hindi naman ganun kalakas, pero yung improvement ni Kai Soto mga bros naandun na. So dapat lang talaga nasa magandang sistema si Kai and ma-maximize ang kanyang laki. Mga bros, biro nyo 7-3, hindi mo pa ba makikita yan sa play? And doon naman mga bros, sa previous coach ni Kai, syempre last coach ng Gilas, ito pong si Coach Chot Reyes. Syempre medyo lito dito si Kai Soto. May kaunting alitan pa nga sila, di ba, ni Coach Chot Reyes dahil si Kai Soto hindi nga nag-e-ensayo, which is mga bros, baka kaya ayaw rin mag-ensayo ni Kai dahil syempre baka hindi rin siya komportable dito po kay Coach Chot Reyes. Medyo naguguluhan din siya, pero unlike dito kay Coach Tim Cone, mas maganda yung play. Biruin nyo, ilang araw lang silang nag-ensayo pero maganda agad yung play na ginagawa nila against Hong Kong. Kaya ito pong Chinese Taipei mamaya medyo expect na natin na may konting improvement na sa play nila at sa kapaan ng mga players na ito dahil alam naman natin na mas maganda kapag matagal silang magsama and mabuo yung chemistry. So suportahan natin mamaya mga bros ang Gilas Pilipinas against Chinese Taipei and Kai Soto. Nakahanap na ng magandang sistema sa Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga po mga sinabi ni Mr. Snow Badwa kay Chris Newsome. Unan ng pinost ito po ni Mr. Snow na paborito talaga ni Coach Tim Cone. Ito pong si Chris Newsome sa post na ito po ni Mr. Snow Badwa. Sinabi nga ni Mr. Snow Badwa, Chris Newsome is one of the favorite guards of Coach Tim Cone in the PBA today. Kaya nga mga brods, syempre nung nag-excel ito pong si Chris Newsome sa Asian Games, dito na talaga nakuha ni Coach Tim Cone yung respeto ni Chris Newsome. And yung dun sa FIBA World Cup na kahit hindi nakapasok dun si Chris Newsome, naandun pa rin si Newsome sa team na sumusuporta pati nga sa ensayo or sa warm-up na ito po ng Gilas Pilipinas. Si Newsome pang taga-abot ng bola kaysa naman sa mga players na inalis sa lineup nun, parang nagtampo. So magandang attitude ni Chris Newsome, kaya one of the favorite point guards ito ni Coach Tim Cone sa PBA. And ito na nga, nasundan pa ito ng post nito po ni Mr. Snow Badwa.
Chris Newsome might explore free agency after his contract expires. Tapos sinabi nga rin ni Mr. Snowbado na ito pang Meralco Bolts is putting Chris Newsome on the trading block mga kabrods ha. So very interesting din ito pong si Chris Newsome na mamawala sa Meralco Bolts. If ever man mga brods, sa ilang taon ba namang nagserbisyo ito sa Meralco, ay gusto rin itong i-trade na ng Meralco Boats. Siguro nga, ay dito na nag-connect lahat mga brods dahil favorite ito ni Coach Tim Cone, tapos ipuput na ito ng Meralco Boats sa trading blocks. So mga brods, baka ito na. Mangyayari na ang paglipat ni Chris Newsome dito po sa kupunan ni Coach Tim Cone sa PBA, ang Barangay Ginebra San Miguel. Dahil syempre, favorite ni Coach Tim Cone yan. Alam natin si Boss Al nakatingin na rin dito kay Chris Newsome pagkatapos nga ng mga ganitong reports. Dahil ito pong Meralco Bolts, gugustuhin din nila ng panibagong point guard mga kabrod. So why not, nag-e-explore rin siguro ito pong Meralco na why not iba naman ang maging point guard nila. So inaabangan ito ni Boss Al Francis Chua mga bros if yun nga, iahantayin ba ni Chris Newsome yung kontrata niya na mapaso or ipuput na talaga siya sa trading blocks para nga dito sa preparation sa All Filipino Cup dito kay Coach Tim Cone and Chris Newsome sa ensayo ng Ginebra ay may time pa dahil alam naman natin si Chris Newsome fit na fit talaga ito sa sistema ni Coach Tim Cone. Hindi naman ito kukunin sa Gilas Pilipinas kung hindi niya talaga ito favorite. So sa Barangay Ginebra San Miguel, alam ko nga may mga inconsistent point guards na rin dyan. May mga ilang reports na rin tayo. Magti-trade talaga ito pong Ginebra after silang mawalis or ma-sweep ng SMB sa semifinals last season. Kaya nga may mga point guards dyan mga brods na pwede nilang bitawan para nga makuha ito pong si Chris Newsome sa Meralco Bolts. MVP group ang Meralco mga kabrods. Hindi mo ito pwedeng bigyan ng lopsided trades. Kaya nga maganda kung ito pong Barangay Ginebra San Miguel meron silang magandang offer sa Meralco Bolts para makuha si Chris Newsome. At sa tingin nyo mga brods sa lahat ng Barangay Ginebra fans dyan, sino ba ang dapat bitawan ng Ginebra? Makakuha lang ito pong serbisyo ni Chris Newsome dahil alam ko nga si Coach Tim Cone is making a move na rin para lang makuha ito pong si Chris Newsome. Maganda kasing attitude ni Newsome. He can play both ends of the floor. Mapa-opensa, mapa-depensa. Ang laki ng natulong niya against Hong Kong. Yung depensa niya against Duncan Reed na 6'8" or 6'7" na sentro yun nila pero nabablangka yun ng isang 6'2" or 6'3" point guard na Chris Newsome. Tapos umiinit din si Chris Newsome sa labas and very efficient din itong tumira. Tumitira lang ito pag kailangan pero pag hindi, pinapasa niya ito sa mga teammates niya mga brods, which is talagang very reliable na point guard ito pong si Chris Newsome mga brods talagang kaya nakukuha ng Meralco Bolts na makatungtong sa championship dahil isa rin ito pong si Chris Newsome sa mga dahilan dyan mga brods at sa mga ilang kampyonato ng Meralco Bolts and sa mga clutch plays rin ni Chris Newsome last season against Phoenix. Dito siya nag-i-improve na rin talaga sa kanyang shooting ability and scoring mga brods. Pati depensa nakuha pa niya. So full package na si Chris Newsome. Trading blocks na lang ang hinihintay. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba Chris Newsome babagay ba ito sa Barangay Ginebra San Miguel? Komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.